Magandang araw sa inyong lahat. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Panginoon. Kamusta na po kayong lahat? Malapit na po tayong makalaya. Maaari pong sa darating na araw tayo pong lahat ay makakagala na at maaari tayong makalaya. Subalit, delikado pa rin po ang mga sitwasyon na ating pong maaaring tahakin o sa ating mga landasin. Maaari tayo po ay nandoon sa mga peligrong mga sitwasyon. Subalit naniniwala po tayo kasama natin ang Diyos at tayo po ay hindi niya pababayaan. Sa ating pong pag-aaralan, mga kapatid, ay hango po sa Malakias 1 talatang 10. Nais ko pong basahin. Ang sabi po rito kay Malakias chapter 1 verse 10. Ang sabi ng makapangyarihang si Yahweh, mabuti pa'y isaranan ng isa sa inyong mga pinto ng templo at huwag na kayong mag-aksaya ng panahon sa pagsisindi ng apoy sa ibabaw ng aking dambana. Hindi ako nalulugod sa inyo at hindi ko tatanggapin ng anumang handog ninyo sa akin. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Sandali po tayong manalangin. Amang Diyos, sa araw na ito kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Minsan pa kami po ay magbibigay ng papurit, pagsamba at pasasalamat. Inilayo mo kami sa lahat ng mga kapahamakan, lahat ng mga banta ng karamdaman. Iniwas mo kami sa lahat ng mga kasamaan. Marami pong salamat. Pinupuri ka po namin at dinadakila ka po namin. At tunay po na ikaw ang Diyos na aming sinasambat, pinupuri, dinadakila at wala na pong ibang pangalan sa silong ng langit na sukat namin kaligtas kundi ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya't sa iyo po namin binabalik ang papuri at pasasalamat. Hindi hiling po namin sa aming pag-aaral ng mga salita mo'y patnubayan mo po kami at samahan at bigyan mo kami ng sapat na patnubay ng banal na Espiritu mo at bigyan po ng karunungan ang iyong abang lingkod upang mga salita mo'y akin pong naipahayag ng buong linaw at buong karunungan at buong katapangan, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong banal na Espiritu at ang papuri at pagdakila ang aming pinagkakaloob sa iyo. Hindi hiling po namin na samahan mo kami sa aming pag-aaral ng mga salita mo. Maunawaan namin lahat ang mga salita na aming pag-aaralan at hindi hiling po namin, Amang Diyos, na samahan mo kami at patnubayan po kami ng banal na Espiritu. Ikaw ang aming nire-recognize na ikaw ang dakilang guro sa aming pag-aaral ng mga salita mo. Pasalamat at papuri aming binabalik sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon sa ating pong pag-aaral. Ang ating pong talata ay nag-uutos ang Panginoon na isara na ang pintuan ng templo. Ang ating pong pamagat is Church Lockdown. Ito po yung ating pag-aaralan. Ayan. 7 bagay po kung bakit inalaw ng Diyos at pinasasara ng Diyos ang pintuan ng templo. Sa Malakias chapter 1 verse 10 ay buong chapter at chapter 2 ay makikita po natin kung bakit po ito ay pinasasara na ng Panginoon o mayroong lockdown na maaaring mangyari. Alam po ba natin na inalaw ng Panginoon ang lahat ng mga bagay nito sa maraming kadahilanan? Sa ibang bansa, mga kapatid, marami na po mga nagsarang church at mega church na po doon po sa London, sa Italy, marami na pong malalaking church doon na nagsara dahil po iilan lang ang nagsisimba sa Panginoon. Kaya yung iba naman ay ginagamit na lamang supermarket, iba ay kinukonvert, iba pang mga negosyo, no po. At doon po ay makikita po natin na tila baga wala nang halaga ang
ang church o ang simbahan. Sa ating pong sitwasyon ngayon ay inalaw marahil ng Panginoon ang pagsasara ng mga simbahan sa buong mundo. Bakit kaya? Pininid na at pinapipinid ng Diyos sa isa pong saserdote ang pintuan ng templo. 7 bagay po ang makikita natin dito kung bakit po nagkaroon ng lockdown. Una, lack of love. Sa verse 6, makikita po natin, sinabi ni Yahweh sa mga saserdote, ginagalang ng anak ang kanyang ama at ang alipin ng kanyang Panginoon. Ako ang inyong ama, bakit di ninyo ako iginagalang? Ako ang inyong Panginoon, bakit di ninyo ako pinagpipitagan? Nilalapastangan ninyo ako, pagkatapos tinatanong pa ninyo, sa paanong paraang ka namin nilalapastangan. Naghahain kayo ng karumal-dumal na mga handog. Gayon may sinasabi niyo, paano maging karumal-dumal ang aming handog? Hinahamak ninyo ang aking dambana. Naroon po ang ilang mga talata po sa Malakias 1 na nagsasabi po na wala na silang pagmamahal sa Panginoon. Paano po ba nawala ng pagmamahal ang mga Israelitas, ang mga saserdote sa Panginoon? Sa kanila pong pagpunta sa church na po ay tila baga nawala na po yung first love nila sa Panginoon. Lack of first love na po. At makikita po natin maraming mga tao na imbis na mahalin ang Diyos, mas minamabuti pa nilang bigyan ng panahon at bigyan ng pansin ang maraming mga bagay sa kanilang mga buhay. Kaya marahil ganito rin po ang nangyari sa atin. Maraming mga tao, ang focus ay sa mga bagay na material. Hinahanap nila yung mga blessing kaysa sa nagbigay ng blessing. Kaya naman marahil, dahil sa lack of love, isa po sa dahilan kung bakit nagkaroon ng lockdown ang church. Pangalawa, makikita rin po natin ang lack of respect. Kawalan ng respeto ng mga tao sa Diyos. At makikita po natin dito sa aklat ng Malakias, ipinakikita po na wala ng galang ang mga bata o ng mga anak sa kanilang magulang. Inihalimbawa ng Panginoon ang mga tao bilang anak niya. At hindi na po nagbibigay ng galang ang maraming mga kabataan sa kanilang mga magulang. Lapastangan na ang maraming mga bata, mga anak sa kanilang mga magulang. At ito po ang sabi ng Bible, sa mga huling araw, maraming magiging lapastangan sa magulang ng mga kabataan. At makikita po natin dito na ang Panginoon ay tulad ng isang ama, tulad ng isang Panginoon, at tulad din po ng mga ito na hindi nabibigyan ng galang at respeto. Hindi pinapakinggan ang salita at hindi sinusunod ang salita. At hindi binibigyan ng parangal at hindi binibigyan ng pagpapahalaga ang kanilang mga magulang. Ganon din po ang Diyos. Marami mga tao ang hindi nagbibigay ng respeto at pagpapahalaga sa Diyos. Sa ibang bansa po, sa Amerika ay meron na po rin mga sumasamba sa dyablo. Iba ay sa mga Diyos-Diyosan. Ang iba ay sa salapi. Ang iba ay sa kanilang sarili. Ang iba ay sa kapangyarihan. At ang iba po ay sa sarit-saring Diyos sa kanilang mga buhay. Ito po ay isang paglapastangan sa dakilang Diyos. Kaya naman marahil ay pinahintulutan na ng Diyos na ang sanglibutang ito na ang bawat church
ay ipinid na po at isara ang pinto. At ito po'y marahil ay inalaw ng Panginoon dahil wala pong respeto ang maraming mga tao sa Diyos. Na po. At ang pangatlo ay makikita po natin dito yung kanilang mga binibigay o inihahandog, ino-offer, is binibigay na sacrifices sa Panginoon ay kung hindi pilay, bulag, may karamdaman o yung mga hayop na ninakaw ang kanilang inihahandog. Kaya po yung pangatlo, a lack of best sacrifices na po sa Panginoon. Ito po ang dahilan kung bakit ang Diyos inallow na magkaroon ng lockdown sa bawat churches na po. Maaaring sabihin natin, wala naman tayong pagkukulang. Maaaring tayo daw man po ay naglalaan ng panahon, ng talento, lahat ng ating mga bagay no po na maiaalay sa Panginoon ay naroroon. Bakit inalaw ng Panginoon ang mga bagay na ito? At ngayon po ay tayo ay hindi nakikita-kita na po at ang ating church ay nakasarang lahat na po at pinagbabawal ng gobyerno ang malaking pagtitipon. Bakit po kaya inalaw ito ng Panginoon? At ang pangatlo ay yung pong lack of best sacrifices and offering to God. Na po. Marahil, isip-isipin po natin, ano ba yung mga the best na maaaring maibigay natin sa Panginoon? Hindi lamang naman po yung material na bagay. Pinakamahalaga po, yung ating sarili, ibigay natin, no po, sabi po sa Romans chapter 12 verse 1, present your body as a living sacrifice and holy unto God. Hindi lang naman po sa lapi, hindi lamang yung mga bagay na mahalagang bagay ang maibibigay natin sa Panginoon, hindi lang yung ating mga talento, pag-awit, pagsamba, pagpupuri ang maaari nating maihandog sa Panginoon. Ang nais ng Panginoon ay yung the best na maibibigay natin sa Kanya. Hindi naman tayo hanapan ng wala tayo, kundi kung ano yung the best para sa atin na maaalay natin at maibibigay natin sa Panginoon. Pang-apat, mga kapatid, kung bakit po nagkaroon ng lockdown. Sa verse 13 ay makikita po natin yung lack of patience. No po. Sa bahagi po ng mga saserdote at mga naglilingkod sa templo ng Panginoon. Ang sabi po rito sa verse 13, sinasabi ninyong nakakapagod na ang lahat ng ito. Biruin niyo po, mga kapatid, ang gawain po sa templo ng mga saserdote ay nakakapagod na raw po. Kawalan ng pagtsatsaga, lack of patience. Sa bahagi po ng mga paglilingkod sa Panginoon, maaring tayo po ay may pakiramdam na napapagod na tayo sa ating pagsamba, linggo-linggo, ganun na lamang ba? Araw-araw na lang ba? Ganito, tayo ay magbabasa, mananalangin, ganun na lamang ba? O minsan ay pinagsasawaan na po natin at tayo napapagod na sa mga ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon. Kaya po nagkakaroon ng pagkapagod at panghihinawa sa paglilingkod sa Panginoon dahil yung ating first love no po sa Panginoon ay unti-unting nanlamig no po at naibabaling natin ang ating pagmamahal sa mga bagay na nasa mundong ito. Kaya po nagkakaroon ng lack of love, lack of patience. Kung isang bagay po ay minamahal mo, yung mga ginagawa mo para sa Kanya ay kasiyahan mong gagawin. Ganito rin po, ang pagsamba, ang pananalangin, ang pagbabasa,
at ang paglilingkod sa ating kapwa, ang ating pag-share ng salita ng Panginoon, kagalakan po. Hindi po ito isang kapaguran, hindi po ito isang ika nga ay pagtitiis at parusa, kundi ang mga bagay na paglilingkod natin sa Panginoon at sa ating kapwa ay isang kagalakan po dapat ang madama ng bawat isa atin. Kaya po, marahil ito po ang nadadama ng mga saserdote. Biruin niyo po, araw-araw ang gawain nila ay yung maghandog ng mga sacrifices ng mga tao araw-araw. Yun po ang kanilang trabaho, na po ang mag-alay ng mga panalangin sa mga tao sa Israel, na po sa bansang Israel. Tayo rin po ba'y napapagod na sa pananalangin para sa ating bansa? Napapagod na rin po ba tayo sa papanalangin para sa ating mga mahal sa buhay na mga makukulit? Mga kapatid, huwag po tayong manghinawa. Sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, hindi masasayang ang ating mga pagpapagal, hindi nasasayang ang ating mga paghihimagod, sapagkat yan ay hindi kinaliligtaan ng Panginoon. Tandaan po natin, may gantimpalang inilalaan ng Diyos sa mga naglilingkod ng tapat sa ating Panginoon. Ganun din po ang sabi doon sa Revelation chapter 14 verse 12 hanggang 14 na po, na mapapalad yung mga naglilingkod sa Panginoon hanggang sa kamtan nila ang kamatayan, na po, sapagkat yung kanilang mga paglilingkod, yung kanilang mga gawa ay kanilang madadala sa kabilang buhay upang sila'y bigyan ng pagpapahalaga at bibigyan ng reward ng Panginoon pagdating ng panahon. Kaya po yung ating pong pananalangin, na po, yung ating paglilingkod, yung paggawa natin ng mabuti, at yung pag-aalay at pagbibigay natin sa Panginoon ay hindi po masasayang. Mayroon pong gantimpala para doon. Mga kapatid, marahil sarado po yung ating mga iglesia, ng ating church. Maaaring isipin nyo po, naisip nyo po ba na paano na natin mababayaran yung ating mga upa, yung ating mga expenses sa church? Wala tayong offering, wala tayong mga koleksyon. Naniniwala po tayo na God will provide, no po. Pero alam naman po natin, ang mga nagmamahal sa Panginoon ay handa pong mag-alay, magsakripisyo at magkaloob sa Panginoon. Amen po ba? At kung mahal mo ang Panginoon, no po, hindi ka mapipilitang magkaloob at mag-alay sa Panginoon. Kung tunay daw po tayo nagmamahal, no po, tayo po ay marunong magbigay, lalo-lalo na sa Panginoon. Kaya naman po, mga kapatid, pinasasara na ng Panginoon, hindi po dahil sa walang maibayad, no po, kundi dahil po ang kanilang kawalan ng pag-ibig, respeto, kawalan ng tinatawag nating pagtsatsaga, no po. At ito po ang mga bagay na kulang, no po, kung bakit ang Diyos, no po, ina-allow na magkaroon ng lockdown. Hindi lamang ang church, pati ang negosyo, pati ang mga establishmento, no po. At ito ay magbubunga ng kawalan, kagutuman, at maaari pong ilang kaguluhan. At hindi lamang po yun, no po. Hindi lamang po dahil sa lack of patience, kundi makikita po natin dito sa verse 13, lack of gratitude. Sabi po rito sa ating talata, verse 13, sinasabi ninyong nakapapagod na ang lahat ng ito, at ako'y inuungusan ninyo. Ang dala ninyong panghandog sa akin ay hayop na ninakaw, pilay,
o may sakit, akala ba ninyo tatanggapin ko iyon? Makita po natin mga kapatid, yung, yung salitang inuungusan, no po, ito po ay iniismiran, no po. At ito po ay pagpapakita po ng lack of gratitude, no po. Ibig sabihin, tayo po ay hindi tumatanaw ng utang na loob sa pagliligtas ng Diyos sa atin, no po, at tayo po ay hindi man lamang magpasalamat sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Ibig sabihin mga kapatid, inuungusan, iniismiran, na po, o kinayayamutan, o ibig sabihin po nito ay hindi lamang po tayo ay walang galang sa harapan ng Panginoon, kundi yung pong tayo ay palaging nagko-complain, no po, sa mga bagay na ating ginagawa sa Panginoon. O maaaring yung mga bagay na ibinibigay ng Panginoon sa atin ay hindi natin binibigyan ng halaga, kaya po tayo ay may attitude na kawalan ng pasasalamat. No po, hindi natin pinahalagahan yung mga ginawa ng Diyos sa atin. Nawawalan na tayo ng utang na loob sa mga bagay na ginawa ng Diyos. Imagine, iniligtas ka ng Panginoon. Kung paano minahal ka niya, siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo, nagsakripisyo para sa iyo, at ang kanyang dugo ay tumikis na po para sa atin, ay hindi ho natin binigyan ng halaga ang mga bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Yung mga bagay na maliliit na bagay na nire-record ng Panginoon ay hindi natin binibigyan ng kagalakan, kasiyahan, katuwaan na siya'y paglingkuran. Ang nakikita natin ay yung ating mga kakulangan, yung ating mga hinaing, yung ating mga request, yung ating mga pangangailangan. Yun ang nating nakikita. Hindi po ba natin makita yung mga kabutihan na ginawa ng Diyos para sa atin, at ito po'y bigyan natin ng pagpapahalaga, at dahil doon hindi natin makukuhang ungisan ang Panginoon o ismiran ng Panginoon. Kaya naman po, hinayaan ng Diyos na magkaroon ng lockdown dahil maraming mga tao ang hindi marunong masiyahan, hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Bagkus inuungusan pa nila ang Panginoon at sinasabing walang kwenta at halaga ang templo ng Panginoon. Marahil, kaya inalaw na ng Panginoon ang mga bagay na yon, na po, isara nyo na lang kung wala nang halaga ang templo ko, kung saan doon sa templo ay nangako tayo na pupuntahan natin ang Panginoon sa tuwina, sa panahon na may digmaan, nagsalot, sa panahon na may problema, sa panahon ng gera. Doon sa templo tayo ay pupunta at doon tayo nakipagtipan sa Panginoon. Subalit sa panahon na tayo ay magiginhawa na, walang problema, atin pong ginagawang take for granted lamang yung mga bagay na ginagawa natin na parang walang halaga na po sa atin ang paglilingkod sa Panginoon, ang pagpasok sa church na po. Kumisan ay mas mahalaga pa na po yung maraming mga bagay na po na makikipag-deal natin sa ating kapwa kaysa doon sa pakikipag-appointment natin sa Panginoon. Kaya marahil hindi lamang tayo, marahil ay nakikita ng Panginoon in general, no po, majority po sa mga tao sa buong mundo ang wala ng respeto at pasasalamat sa Diyos. Kaya't inalaw niya na isara ang bawat pintuan ng templo.
Pang-anim, mga kapatid, kung bakit po inalaw ng Panginoon. Sa verse 14, ang sabi po doon sa verse 14, ganito po ang sinasabi, sumpain ang magdarayang naghahandog sa akin ng hayop na may kapintasan. Gayong may ipinangako siyang malusog na hayop sa kanyang kawan. Pagkat ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa, sabi ng makapangyarihang si Yahweh. Ano po ibig sabihin? Ano po? Ito po yung lack of honesty, faithfulness. Ano po? Yung ating pong kawalan ng katapatan sa Panginoon. Ibig sabihin, yung ating mga tungkulin, yung ating mga bagay na duty sa Panginoon ay hindi natin nagagawa ng buong katapatan sa Kanya. Po, nais ng Panginoon na ipakita natin sa Kanya na ang ating paglilingkod ay walang anumang pag-iimbot, walang anumang ay pangsarili, kundi ang ating mga paglilingkod sa Panginoon ay buong tapat nating gagawin at buong tapat tayong susunod sa Kanya. Ito po ang nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng pusong matapat sa harapan ng Panginoon. Kaya dahil nagkaroon ng lack of honesty, kaya nagkaroon ng lockdown na po. At ito marahil ang isang dahilan din kung bakit inilaw ito. At ang pampito, mga kapatid, ay sabi po doon sa ating talata sa verse 14 ay nandun po yung lack of one words na po. Wala tayong isang salita. Sabing ganun dito, nangako kayo sa Diyos ng magaganda, malulusog na handog. Ngunit pinalitan nyo ng mga hayop na hindi pilay, may sakit, may kapintasan, at ang pinakamasama dito ay yung handog na ninakaw. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo nangako sa Panginoon ng mga bagay, huwag tayong sisira sa Panginoon dahil hindi ho napaloloko ang Panginoon at napabibiro ang Panginoon. Nais ng Panginoon ang magkaroon tayo ng word of honor na po. Hindi lamang katapatan sa ating ginagawa, kundi doon sa ating mga sinasabi. No po, nais ng Panginoon ay maging tapat tayo. Kaya pinahintulutan ng Diyos sa Israelitas at sa mga saserdote, sa mga lingkod ng Diyos, na kung saan ay naglilingkod sa templo, ay ipinasasara na ng Panginoon ang pintuan ng templo. At bunga nito, mga kapatid, ay magkakaroon po ng pestilent o yung tinatawag nating salot. No po, ang sabi po doon sa chapter 3, verse 11 ng Malakyas, ang sabi roon ay, hindi ko napahihintulutan ng mga salot sa inyong lupain kung ang kondisyon po ay kung kayo'y susunod sa akin, maghahandog kayo sa akin ng buong buo. Po, ito po, mga kapatid, ang magiging resulta kapag naipinid na at wala na tayong paghahandog at pininid na ang pintuan ng templo, wala nang paglilingkod sa Panginoon, wala na ang paghahandog sa Panginoon. Po, yun po ang implication nito, mga kapatid. Subalit salamat sa Diyos na po. Sa isang banda, hindi naman po ang physical templo na po. Ang mahalaga po ngayon, ang sabi ng Bible, ang templo ngayon ay ang puso ng mga tao. Ito po ay isang bagay po na noong unang panahon, no po, ay physical, no po, ang
templo na kanilang pinagdadausan, no po. Pero ngayon po, purihin ng Panginoon, si Kristo, ginawa tayong templo. At ang ating puso, ang templo, ang pinaka-inner core ng ating buhay, ito po yung holy of holy na kung saan si Kristo ay naroroon sa buhay mo. Nung tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw ay ginawang templo ng Diyos. Ang problema, maaari ding pinakamasaklat dito yung ating puso ay maipilit na rin po ng kasalanan. Po. Tulad ng mga ginagawa po ng mga Israelitas at ng mga saserdote na po na ang kanilang mga puso no po ay unti-unti nang nagsara ang templo ng kanilang mga puso. At hindi lamang yung physical na templo, no po, na pintuan ng templo, pati rin po yung kanilang puso at damdamin, ang kanila pong emosyon ay nasara na rin, no po, sa relasyon at pagsamba sa Panginoon dahil na-focus na sa mga material na bagay. Mga kapatid, maaaring maging resulta nito ay ang mga peste, no po. Pangalawa, ang sabi po sa chapter 1 verse 14, susumpain ko kayo, sabi ng Panginoon. Sa chapter 2 verse 2, ang sabi po rito ay ganito. Sabi ng makapangyarihang si Yahweh, pag hindi niyo pinakinggan ang sinasabi ko, kayo'y aking susumpain ko ang mga biyayang tinatanggap ninyo bilang mga saserdote. Sa katunayang sinumpa ko na ang mga iyon sapagkat hindi ninyo pinahalagahan ang aking utos. Ayan, no po. Ang magiging resulta nito, mga kapatid, yung mga pagpapalang ibinigay na sa atin ng Panginoon ay maaaring masumpa pa ng Panginoon. Imbis na isusubo mo na lamang, ito po ay malalaglag pa na po sa lupa. O maaaring yung ating mga inilagay na mga biyaya sa ating mga packet o sa ating mga bulsa. Ang sabi ng Bible, para kayong nagsilid ng inyong mga pera sa sisidlang butas. Papahintulutan ng Panginoon na ang mga yan ay mangyari dahil po sa pininid na ang pintuan ng templo. Pangatlo na maaaring magresulta ay ang sabi po rito sa chapter 2 verse 3. No po, ang sabi po rito ay, at isasabog ko sa inyong muka ang dumi ng mga hayop na inihahandog ninyo at matatapong kayong kasama niyon. Matindi, no po, mga kapatid. Ibig sabihin, nandun po yung tayo ilalagay ng Diyos sa kahihiyan, no po. Sa paraan na tayo po ay maaring mapahiya, no po, dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating kawalan ng maraming mga bagay, kaya't lockdown, no po, ang pintuan ng templo ng Panginoon. Pang-apat, ang sabi po sa chapter 1 verse 9, tumawag man kayo sa Diyos ay hindi ko kayo pakikinggan kung ganyan din ang ihahandog ninyo sa Kanya. Ibig sabihin, mga kapatid, yung ating mga panalangin ay hindi tutugunin ng Panginoon. Ito po ay isa ring resulta na ang templo niya ay isinira. Po. At magre-resulta rin po ito na hindi tayo magiging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Sa chapter 10 ng chapter 1 verse 10, ano po ang sabi rito ay ganito, mabuti pa'y isara na ng isa sa inyo ang mga pinto ng templo at huwag na kayong mag-aksaya ng panahon sa pagsisindi ng apoy sa ibabaw ng aking dambana. Hindi ako nalulugod sa inyo at hindi ko tatanggapin ang anumang handog ninyo sa akin. Mas imagine, mga kapatid, na ang ating mga ginagawa, ang ating mga pagpapagal, no po, ay maaring
hindi niya kalugtan na po. Bagamat tayo po ay sinasabi na kaugalian, naging habit na natin na magpunta sa church, manalangin, na po, pero kung ating puso ay naka-shutdown sa presensya ng Panginoon, ang kalangitan din po ay naka-lockdown para sa atin. Hindi pakikinggan ng ating mga panalangin at yung ating mga handog hindi tatanggapin ng Panginoon. Hindi tayo hing kalugod-lugod sa Kanya. Po. Ngayon, sa ating po mga talata ay makita po natin na po ang dapat natin gawin. Hindi pa naman huli ang lahat, mga kapatid. Ano po ang sabi ng Bible? Ano po? Sabi ng banal na kasulatan, ano po, kung kayo manunumbalik at magsisisi, ano po, kayo ay patatawarin, lilimutin ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Pangalawa, kung ating irerespeto ang Panginoon at ang kanyang mga salita, ang kanyang utos. Ano po. At ang pangatlo, kung ire-restore natin ang ating first love na po sa ating Panginoon. Mahalaga po yung first love natin sa Panginoon na ma-restore natin na po o ma-revive na po ang pagmamahal natin sa Panginoon, ang mag-aakay sa atin ng may kagalakan, may kasiyahan sa paglilingkod at pagbibigay at pag-aalay sa Panginoon. Dahil ito po ang motivation natin po sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya kinakailangan po natin na ma-revive na po yung ating first love nung siya tinanggap mo sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas sa buhay mo at nagkaroon ka ng kagalakan dahil ikay iniligtas, pinahalagahan ng Diyos, pinatawad at binigyan ng buhay na wala hanggan. Huwag mawawala yun. Lagi mong pasalamatan ng Panginoon. At ang huling-huli ay kinakailangan natin i-restore yung ating relationship at pagtunay na pagsamba natin sa Panginoon at pagsunod sa Kanya. Mga kapatid, hindi po huli ang lahat na po nais po nating muli na po ay maging meaningful ang ating pagpunta sa church, pagdalo sa gawain ng Panginoon. Baguhin na natin ang ating attitude. Buksan natin ang pintuan ng ating puso, ang templo na kung saan naroon si Kristo sa ating mga puso. Huwag nating isara dahil sa mga bagay sa mundong ito na ating binibigyan ng focus. Na po, higit po tayo mag-focus sa mga bagay na nasa langit, sa mga bagay na ipinangako sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, sa panahon po ng lockdown na ito, hindi mo ba na-realize ang mga bagay na dapat nating gawin at yung ating mga realization at mga pagkukulang sa Panginoon? Hindi mo ba naisip na sa ganitong panahon tayo'y lalong maging malapit, lalo nating hanapin ang Panginoon habang tayo nasa ating mga tahanan? Kaya sa araw na ito, mga kapatid, akin po kayong hinihimo, magkaroon tayo ng realization, magkaroon po tayo ng pagbubulay-bulay. Bakit inalaw ng Panginoon magkaroon ng lockdown at isara ang pintuan ng church? Itanong po natin sa ating sarili, ano ang ating mga pagkukulang na dapat natin baguhin? Mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya ipipinig yung pintuan ng langit para sa atin. Minsan, pinahintulutan lang ng Diyos ang mga bagay na ito dahil na rin sa ating kawalan ng respeto at pagmamahal, ng paggalang, ng pagtitiis, kawalan ng pagpapasalamat,
kawalan ng ating pong katapatan, kawalan ng ating pong mode of honor. Mga kapatid, isipin po natin mga bagay, ang 7 bagay na ito, kung saan tayo nagkulang sa mga bagay na ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, hindi pa huli ang lahat, at naniniwala kami, inallowed mo na ipinid ang pintuan ng church na aming pinagtitipunan upang kami magkaroon ng higit na maging malapit sa iyo. Sa panahon po ng kalamidad, ma-realize namin na hindi mo kami iiwanan, ipababayaan. Kung kami ilalapit sa iyo at magtatapat sa iyo, at muli namin bubuhayin ang aming mga first love, ang aming paglilingkod na may kagalakan at pasasalamat sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa amin, ay aming ma-realize ang mga kabutihan mo at makita namin ang aming kakulangan, ang aming mga pagkukulang. Pinagsisisihan namin ang lahat ng ito. At muli, Panginoon, i-restore mo ang aming relasyon sa iyo. I-restore mo at i-revive mo ang aming unang pagmamahal sa iyo upang buong puso ka naming sundin, mahalin at paglingkuran at pag-alayan ng pinakamahalagang bagay sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa pagliligtas mo sa bawat sa amin, mula doon sa masama, mula doon sa sumpa, mula doon sa mga peste. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin. Sa kabila ng aming mga kakulangan, nariyan ka pa rin, Panginoon. Hindi ka nagbabago. Naroon pa rin ang mga salita mo. Matapat mo pa rin kaming tinutulungan. Handa pa rin kaming kahabagan. Marami pong salamat, Panginoon. Bagamat nasasabik po kami, muli ay makita ka namin, masilayan ka namin, Lord, sa iyo, sa templo na aming pinagsasama-samahan upang makita po namin mga kapatiran na kami sama-samang aawit at magpupuri sa iyo ng buong kagalakan, buong pagmamahal kang mapaglingkuran. Marami pong salamat. Marami pong salamat sa panahong ito na na-realize po namin ang aming mga pagkukulang. Muli, Panginoon, ay mabuksan po sa aming mga puso at isipan ang mga bagay-bagay na ginawa mo, Panginoon, para sa amin. Marami pong salamat. Sa iyo po namin binabalik ang papuri, pasasalamat, pagdakila, Ama, sa pangalan ng aming Panginoon si Kristo. Amen, amen, amen. Muli, mga kapatid, ay pagpalain tayo ng Panginoon at tayo po ay magkaroon ng kasabikan na tayo po isama-samang magpupuri sa Panginoon pagdating po ng panahon na ilip na po yung lockdown, ay muling mabuksan yung pintuan ng ating church na po para sama-sama tayo magpupuri. Kami po ay nasasabik po na muling magkita-kita tayo at kayo'y aming makadaupang palad at tayo po ay personal na magkamustahan at magkita-kita sa gawain ng Panginoon, sa templo ng Panginoon. Naway pagpalain kayo ng Panginoon at naway ingatan kayo ng Panginoon. God bless po sa